as a general rule, kung kayo po ay hindi po nag-avail ng estate tax amnesty, no, which is ang deadline po ay June 14, 2025, kung ito ay ordinary lamang na settlement of estate, kailangan talaga na magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate or judicial settlement of estate na ipresenta ninyo sa BIR upang may basihan sa pagbabayad ninyo ng estate tax. However, kung kayo ay mag-avail ng tinatawag nating estate tax amnesty, na kung saan ang deadline nito ay valid na lang ito hanggang June 14, 2025, ayon po sa nasabing batas na ito, ay for the time being, no, ay pwede naman kayong magbayad ng estate tax amnesty, ng estate tax na wala munang extrajudicial settlement o yung judicial settlement of estate. That will follow na lang later. Importante kasi ay mabayaran muna ang estate tax at makapag-avail kayo ng estate tax amnesty. Ang sino man sa mga heirs or executor o administrator ay maaaring pumunta sa RDO office, mag-fill up sila ng forms doon at ilista lahat ng mga ari-arian ng namatay, no? At base rito, yung tinatawag natin mandatory requirements, no? Ay isubmit nila ano yung mandatory requirements. Kailangan dito yung death certificate ng namatay, TIN ng namatay, TIN ng mga heirs, no? Address nila, at saka yung mga certified true copy ng titulo, isasubmit ito. So wala naman nakalagay doon sa mandatory requirements na mag-submit ng extrajudicial settlement. Dahil meron kasi mga situation na hindi makontak yung mga heirs. Maaari lang kayong i-require, no, later on ng extrajudicial settlement of estate pag kukunin na ninyo yung tinatawag nating ICAR. Okay? So for purposes of paying the estate tax, for the time being, hindi muna kayo i-require na ay mag-present ng AGS, no? Tanda nito, this is only for those who will avail of the estate tax amnesty, which is valid until June 14, 2025. Lamang na kayo pag may alam sa batas.